At una po sa ating mga balita, mga Pilipinong akusado sa Malaysia kaugnay ng Sabah standoff, binibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kabuang ulat hatid ni Elena Luna live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Kirby. Nagbigay na ng direktiba ang palasyo kaugnay ng pagsampa ng kaso sa Malaysia sa mga miyembro ng Royal Security Force ng Sultan ng Sulu. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma, inaalam na ng Philippine Embassy sa Malaysia ang mga detalye ng isinampang kaso. Nakatutok ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia para tulungan ang 8 Pilipinong kinasuhan doon kaugnay ng nangyaring standoff sa Sabah. Sinabi ni PCOO Secretary Herminio Coloma na naging direktiba ito ng Pangulo sa Embahada para matiyak na bibigyan ng sapat na pagkakataon ang mga Pilipinong inuusig na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Layon din niya ng pamahalaan na matiyak na ginagalang ang kanilang karapatang pantao bilang mga akusado. Batay sa Bernama, ang National News Agency ng Malaysia, nasa edad 17 hanggang 66 na taong gulang ang mga kinasuhang Pilipino. Kinasuhan sila sa paglabag ng Section 130KA ng Penal Code ng Malaysia dahil umano sa pagiging miyembro ng teroristang grupo. Ang kaparusahan nito ay life imprisonment o panghabang buhay na pagkakakulong. Kinasuhan rin ng 8 Pilipino sa paglabag sa Section 121 ng Penal Code, ipagdigmaan sa hari ng Malaysia. Kamatayan ang kaparusahan nito. Ayon kay Secretary Coloma, inaalam din ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia ang mga nilalaman ng mga kasong isinampa laban sa kanila. Ayon rin sa kalihim, hindi dapat maging sapat na batayan ng posisyon at pagkilos ng gobyerno ng Pilipinas ang mga inilathala o ipinahayag na balita. Ngayong araw, Kirby, ay wala dito sa palasyo si Pangulong Aquino. Nasa Bicol siya para pangunahan ang groundbreaking ceremony para sa Jesse M. Robredo Monument at Museum. Mamayang 2:30 naman ng hapon ay makikiisa si Pangulong Aquino sa mga lokal na leader at miyembro ng komunidad ng Bicol sa Naga City Civic Center. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena. At kaugnay po ng balitang yan, muli po nating makakausap sa linya ng telepono si Secretary Sani Coloma, ang hepe po ng Presidential Communications Operations Office. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Coloma. Magandang tanghali naman sa iyo, Kirby. Apo, Secretary, na po ba yung mga charges po? Kaugnay puro na sa naganap po na incidente dyan po sa may Sabah, Malaysia. Kasalukuyan pong minomonitor at tinututukan ating embahada sa Malaysia ang mga kaganapan hinggil sa pagharap ng paratang sa ating mga kababayan. Mahalaga po na malaman natin ang nilalaman ng mga paratang na yon sapagkat layunin po natin na pangalagaan at protektahan ng mga karapatang pantao ng ating mga kababayan. Opo. Kaya po nandun po tayo sa yugto ng pagverifika muna at pag-alam kung ano eksakto yung mga paratang sa kanila. Opo, sa balita po ni Elena Luna, Secretary Coloma, may inihayag po mga formal charges po ang para po dun sa mga nasangkot nga po dun sa Sabah standoff. Bukod po dun sa gagawin po nating verification, ano pa po yung mga susunod na action po na gagawin po ng palasyo? Handa po ang ating Philippine Embassy na magbigay ng tulong, assistance sa ating mga kababayan. Ang ating pong pakay doon ay tiyakin na mapapangalagaan po ang kanilang kapatan. Opo, sir, meron na po ba tayong aktual na bilang kung ilan po yung nasangkot po dito po sa naganap o sa naharap po doon sa kaso dyan po sa may bansa ng Malaysia? Patuloy pang inaalam ang bilang na yan, Kirby. Wala pa tayong eksaktong bilang hanggang sa ngayon. Okay po. Sir, panghuli na lang po, ano po ba yung protocol pagdating po sa mga ganitong sitwasyon? Meron po ba mga sinusunod, for example po, yung Filipino-facing charges po abroad? Meron po mga international convention singgil dyan kapag ang involved po ay mga nationals ng iba't ibang bansa. At umaasa po tayo na ito ay susundin ng ating kapitbansa na Malaysia. Pero dapat din po nating isaisip na meron silang mga batas. No, katulad po natin bilang isang sovereign state at may karapatan din po silang ipatupad ang kanilang batas. Opo, at bilang panghuli na lang po, Secretary, ang inyo pong panawagan sa ating pong mga kababayan. Panatilihin lang po yung tinao, no? Lalo po yung mga
tuwirang sangkot dyan, no? Sapagkat walang humpay po yung ating pagkilos lahat ng mga usapin na yan sa isang maayos na paraan na maayon sa batas, no? At maayon sa dapat nating sundin sa isang kumikilos ayon sa tadhana ng batas. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Si PCOO Secretary Sunny Coloma. Magandang araw po sa inyo, sir.